Ano ang inbreeding? Bakit dapat iwasan ang inbreeding? Paano ang tamang pag-breed ng kalapati? Welcome to Loftly Videos. Ang ating kasagutan ay magmumula sa scientific studies ng mga eksperto sa biology at genetics, human history at mga expert sa pag-aalaga ng kalapati. Pag-usapan natin ang mga termino na gagamitin natin sa ating discussion. Ang genetics o genetika ay ang pag-aaral ng mga genes at kung paano naipapasa ang mga katangian mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang ating mga genes ay nagdadala ng impormasyon na nakakaapekto sa ating kalusugan, hitsura, at maging sa ating personalidad. Ang recessive alleles ay isang mahinang genes o DNA sequence ng tao o hayop. Ang dominant alleles ay isang malakas na genes o DNA sequence ng tao o hayop. Ang DNA o deoxyribonucleic acid ay ang molekula na nagdadala ng genetic information para sa pagbuo at paggana ng isang organism o tao o hayop. Ang traits naman ay isang characteristics ng isang tao o hayop tulad ng magandang mata o magandang pangangatawan. Ang homozygous zygotes, isang organismo na may magkaparehong pares ng mga gene o alleles para sa isang partikular na katangian. Laging tandaan na ang lahat ng tao, hayop o ibon ay may recessive alleles at may dominant alleles. Ang inbreeding ay ang paggawa ng mga supling mula sa pagsasama o pag-aanak ng mga individual o organismo na malapit na magkaugnay genetically. Tulad ng pag-aasawa sa kapatid, pinsan o malapit na kamag-anak. Bihira sa mga hayop ang umiiwas sa inbreeding dahil sa kanilang mababang intelligence o talino. Ang epekto ng inbreeding ay ang mas mahinang reproductive efficiency kabilang ang mas mataas na mortality rate o madaling mamatay. Congenital birth defects, lower growth rate at mas mataas na frequency ng hereditary abnormalities. Ito ay ipinakita ng maraming pag-aaral sa mga baka, kabayo, tupa, baboy at mga hayop sa laboratorio. Ayon sa history ng tao, ang epekto ng inbreeding ay natuklasan na noong 34,000 years pa lang ang mundo. Ang epekto ng inbreeding ay ang 25% na posibilidad na pagpapares na makagawa ng mga homozygous zygotes o parehas na genes, na nagre-resulta sa mga supling na may dalawang recessive alleles na maaaring magdulot ng mga karamdaman kapag ang mga alleles na ito ay nakakapinsala. Ang inbreeding ay maaaring magresulta sa pagsasama ng dalawang recessive alleles o mahinang DNA sequence ng dalawang tao o hayop. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, ito ay 25% na maaaring mangyari sa tao, hayop, ibon at sa ibang nilalang. Paano ang tamang breeding o pagpaparami? Sa ibang pag-aaral, ang ginagamit ng iba ay ang line breeding, ngunit ito ay hindi pa rin nagbibigay ng isang result na 100% perfect breeding. Ang line breeding ay highly strategized inbreeding. Ito ay pagpaparami sa malalapit na kamag-anak upang mailak ang mga kanais-nais na traits. Ang pag-aanak ng linya o linyada ay naglalayong ihatid ang mga outstanding genetics mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa habang pinapaliit ang paglilipat ng mga hindi kanais-nais na traits. Ang tinatawag na half-sib mating o half-brother to half-sister ay isang popular na paraan ng line breeding. Ngunit ano ang tamang o perfect breeding? Ayon sa mga dalubhasa na pigeon racer, ang tamang pag-breed ng kalapati ay ang pagsasama ng dalawang mahusay na kalapati na hindi nakapaloob sa family line generation. Marami ang magsasabi na ang kanilang ginawang inbreeding ay di nagdulot ng masamang epekto sa kanilang supling o inakay. Ngunit laging tandaan na ayon sa pag-aaral ay ito ay may 25% na chances ng bad effects. Please like, follow and share Loftly Videos para sa dagdag kaalaman. Thank you for watching.